matutuyuan. Lalo pang nag-multiply. Kasi kung may tanim ka, ano yung susunod? Kung wala kang tanim, sabihin ko sa katabi mo, narinig mo yun? So kaya maraming tao, sabi nila lagi, sana all. Hindi ka nagtatanim, hindi wala kang all, hindi ka kasama doon. So dapat po natin maintindihan sa buhay kay Kristo, ang buhay natin ay dapat masunurin tayo sa ating Panginoon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, dapat masunurin. Malakas, dapat masunurin. So gusto po namin mag-asawa, magpasalamat sa Panginoon. We want to testify. Napakabuti ng Diyos. Nandito ulit kami. We were here last June. And praise God, we continue to do the work of the Lord. At hindi magbabago ang ating pagmamahal sa Diyos. Amen. Amen. Okay? Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, paangat ng paangat. Sabihin mo sa tabi mo, gusto mo ba yun? Malakas, gusto mo ba yun? Sino yung gusto? Paganda ng paganda ang buhay mo, paangat ng paangat. Amen? Payaman ang payaman. Sinong gusto payaman? Sinong gusto mababayaran mo lahat ng babayaran? So magtitiklar na ako. Itong oras na ito, lahat ng project mo, pati babayaran mo, pati gusto mo, pati goal mo, ay iaabot ng Diyos. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayong oras na ito, gusto kong i-share ang mensahe ng Panginoon na yan. Ready? Pag may salita ang Diyos, gustong sabihin, nandito yung miracle mo. Amen. Sa Bible, no wala na makain yung babaeng balot na may 2 anak, kailangan niya ng word. Dumating si Elijah. Walang word, walang miracle. Kailangan mo natin ng word of God. Kaya yung mga taong, kahit tinatamad mag-worship, punta sa church, gusto mo bang umaasa ka lang lagi sa iba? Dapat hindi ka umaasa sa ibang tao. Kahit sa kamag-anak mo, kahit sa tito mo, tita mo, sa nanay mo. Hindi. Dapat umaasa ka sa Diyos. Correct. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, simula ngayon, huwag kang umasa sa tao. Sinong alam yung sinasabi? Isa tingin ka lagi sa mga tao. O, kuya, padala ka. Kuya, pagbigay na. Tulungan mo ako. Anak, hindi. Pag natutunan natin itong mensahe ito, yung buwan ito, yun ang sisimulan natin. So, ito yung ating mensahe. Can you give me please my material? Everybody read with me. Basahin natin sabay-sabay. The transforming power of Christ's cross. Okay? May power ang cross. Amen. Hindi lang sinasabit ang cross. Okay? Kailangan mo makita every day ang cross ni Jesus, may power yan. Amen. Amen? Okay? So, pag hindi mo maintindihan yan, lagi kang aasa sa iba, lagi kang sakitin, lagi kang, kumusta ka? Ito, walang pera. Naiinis na ako, napapagod na ako sa asawa ko. Oo nga daw. Okay. Pero actually, pag naintindihan mo yung power of the cross, mababago ang buhay ng pamilya. So, sino po yung gusto maintindihan yung power of the cross? Lord, dinideklar ako lahat ng gusto maintindihan. Ang power of the cross, dinideklar ako bago lahat. In Jesus' name, amen. Sabi ko, bago lahat. Lakas ako, bago lahat. Okay, basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 1, 18 to 21. Okay? Babasahin po natin yan. Ito po yun. So akala kasi natin sa church ng Great Destiny o ibang church, basta lang
Magsimba tayo, magsimba, kumanta, magbigay ng barya, magbigay ng... Ang centrality ng message ng church, ng Panginoon ay cross. Amen. Kung walang cross, wala kang buhay ngayon. That's right. Tingin kayo, pag walang cross, hindi ka sasagana. Pag walang cross, mananatili kang mahirap. So, sino sa inyo gusto manatili mahirap? Dati kami mag-asawa mahirap. Yan si Dorcas, tayo ang anak. Ang panganay namin, siya po yung nakatikim ng walang kaming may bigay na pang-baby niya ng baby siya. Yung pong tubig, dahil wala nga kaming pang-am, kahit 1 kilong bigas, wala kaming pang-luto. So walang am. Sister Len, ano maramdaman mo bilang nanay? Bilang tatay? Ang sakit nun. Tapos iiyak. Ang ginawa namin mag-asawa, sabi ko, mag-init ka ng tubig. Tapos ilagay mo sa bote, yun ang pwede mo kay Dorcas. Siyempre, iyak na iyak. Ngayon ang binigay yung maligam-gam na tubig. Walang tigil pa rin. Sabi niya, hindi yan gatas. Alam ng bata na hindi gatas. At napakatindi sa puso ng tatay at nanay. So, pero na maintindihan ko po ang power of the cross, pwedeng mabago ang buhay natin. Sabihin mo sa katabi mo, simula ngayon, hindi ako aasa sa tao. Ang asa ako sa power of the cross. Amen? So, let's go verse 18 to 21. Sabay-sabay, CEV. 1, 2, go. Sabi ni Paul, the message about the cross doesn't make any sense to lost people. But for those who are being saved, it is God's power at work. So, pakinggan nyo, yung pupunta sa impyerno, hindi nila maintindihan ang power of the cross. Okay? Pero yung sa mga pupunta sa langit, nandun ang power mo na nag-work sa buhay mo. Okay, continue please. Verse 19, sabay-sabay. And as God says in the scriptures, I will destroy the wisdom of all who claim to be wise. I will confuse those who think they know so much. Kaya yung sabi mo, alam ko na yan. Sabi ni Lord, ikaw confuse kita. Dapat marunong kang magpatulong. Okay? Wag mo yung alam mo lahat. Sinong aaminin na hindi mo alam lahat? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ko alam lahat. Sabihin mo sa katabi mo, naggagaling-galing ang kalamnitsa. Sabi daw, hindi minsan lang, madalas. Okay? Kaya yung mga sabi mo, alam ko na yan, mag-chance lang. Hindi! Ay kung alam mo na, bakit hindi ka makalis sa ganyang sitwasyon? Tama ba ako hindi? Tama po. Kung magaling ka at matalino ka, bakit lagi kang lubog sa utang? O di hindi ka matalino. Bakit? Pag nagagaling-galingan tayo, lalo tayong ilulubog, inaya ng Diyos. Correct. Pero nagpakumbaba ka sa Diyos, pride will always destroy you. Right. Sabihin mo sa katabi mo, lesson number 1. Let's Okay? Tuloy natin, verse 20. Sinabi yan ni Pablo, na ito po yun. What happened? Now, everybody malakas, want to go. What happened to those wise people? What happened to those expert in the scriptures? What happened to the ones who think? They have all the answers, Mr. Dorcas, Apostle Sarah. Kasi, alam ko na yan eh. Hindi ko kailangan. Sabi na Panginoon, didn't God show that the wisdom of this world is foolishness? So yun po yung karunungan ng mundo. Kahamalan sa Diyos yun. Pakita ko sa inyo ang wisdom ng Diyos. Verse 21, sabay-sabay. Next slide please. Ito na. 1, 2, go. God was wise and decided not to let people of this world use their wisdom to learn about Him. Instead, God chose to save only those who believe
the fullest message. Yun lang daw pong naniniwala na parang hindi ko maintindihan, pero paniniwalaan ko pa rin. Paano po sumakabayan? Basta maniwala ka muna. Paano ako magiging successful? Maniwala ka muna. Paano ako gagaling? Hindi ko rin alam. Maniwala ka muna. Kasi kayang gawin ng Diyos yung mga imposible sa buhay mo. Somebody shout, Amen. Sino po yung ito sa verse 21. God chose to save only those who believe the foolish message we preach. Sa mundo, ang mga preaching natin, paano may papaniwala yan? Pwede mo yung may mga cancer, wala na yan, mamamatay na yan. Yan dami nga. Ngayon po, sa Canada, yan, alam po ng mga anak ko yan, si Dorcas, Joshua, si Esther. Yung pong first cousin, I'm not sure if she's watching online, si Odessa. She was about to die last year. 4th stage. Nag-prepare na siya, pati lahat ng pera niya, pinull out niya. Sa sobrang takot, bigla yung butot bala. Sabi namin, Odessa, hindi mo tatanggapin. Wala akong kamag-anak siya, ako lang kamag-anak sa Amerika. Lahat ng kapatid niya nandito. Tatay niya nandito. Nanay niya, auntie ko, pinag-aral ng nanay ko, kapatid ng nanay ko. Sabi ko, Odessa, tiki sa akin, makinig ka. Communion ka. Yung gamot nga, walang sensya, ang doktor, may limitasyon. Communion ka. Asan yung communion? Aba, mag-communion ka 5 times pag may sakit ka. Walang side effect yun. Walang overdose yun. Ha? Kundi may good effect. O, gusto niyo malaman kung anong nangyayari sa kanya? Sa paniniwala lang. Ngayon nag-preach na siya. Magaling na at dinatuntungan niya yung hospital, Bell, declaring cancer-free. Ngayon po, nag-prepare na ang Great Destiny Canada. So ano po yung sinasabi ko? Yung hindi kayang unawain ng isipan, ikaw yung isa yung bibigay ni Lord. Ang power niya. Foolishness sa mundo, but sa iyo, blessing. Kahangalan yung pinagagagawa nyo, sasayo ka pa, pipris ka pa, magbibigay ka. Kalokohan yan! O sige, kalokohan sa iyo, sa amin, kapangyarihan ng Diyos. So kung hindi mo nga maintindihan, you don't even need to understand. That's right. Amen. I don't need to even understand lahat. Alam niyo po, bahay namin mag-asawa, can you stand with your mind? Kung hindi ka pa kilala nila, yan po ang napakagandang asawa. Sabi ko nga, sweet, kasi lagi pa ulit-ulit niya, sabi niya, masarap pala magkaroon ng maraming anak. Salamat sa Lord, ang mga anak natin, 3, napaka-masunuri, napaka-ganda, tapos ang ganda ng puso, mga generous pa. Sabi, dapat marami yan. Sabi ko nung nasa Europe kami, dagdagan natin! Nilagay nila kami sa itong sila Joshua, nag-book na hotel ng flight galing sa Sydney. May kama pa yun. Yung first class namin, magkatabi pa kami. Sabi ko, pwede dagdagan. Lord, sabi niya, cancel! Yung pala, may mga butas yun. Tumitigil ng mga stewardess, we are okay. Hello? Your coffee. Your coffee? Sir, what are you doing? Praying! Okay. So gusto ko pong makita natin yung cross sa iba, yung ginagawa natin, kalokohan. Sa'yo, yun yung future na blessing ng buhay. Okay, bigyan mo ng 3 things today. Number 1, okay? Number 1, the cross of Christ is the mighty power of God. Wala sa galing mo, wala sa talino mo, wala sa pinag-aralan mo at sa kahit na paanong degree, wala doon ang power at success.
nasa cross. Amen. Kaya kailangan, pag sabi dito ng worship team, pupurihin natin, Lord. Laban ka, huwag mo intindihin yung katabi mo. Amen. Huwag mo intindihin kung umuulan yan. Ikaw ba nakakapunta sa mga handaan pag kahit umuulan? That's right. That's right. Hindi ko maintindihan. Hindi ko ito maintindihan. Sabi mo, kamay tagkakilon, pag dalit sa umuulan. Lord, saka na lang. Paano ba kung ano pa? No. Ang commitment mo sa Lord, dahil ang cross may power doon. Magpapasalamat ka sa Kanya. Buhay mo, wala kang ganyan kung hindi ang cross ni Kristo. Amen. Okay? That's the power of God, mighty power. 1 Corinthians 1:18, TPT translation. Basahin, sabay-sabay. 1, 2, go. To preach the message of the cross seems like mere nonsense to those who are on their way to The destruction. But to us, come on, malakas, to us who are being saved, it is the power of God released within us. Power yan para maging masagana ang buhay mo. Power yan para maging maganda ang relationship ng pamilya mo. Power yan, yung mga pangarap mo magaganap. Wala na kasi. At dinitiklar ako, total ito ang unang Sunday ng November. May 2 months tayo pa. Itong 5 buwan ito, simula August, September, October, November, December, merong iti-transfer si Lord na malaki. May mga taong release nga, release. Sino gusto i-release sa'yo ngayong 2 buwan? Bago matapos ang taon, nire-release ko rin sa bahay ninyo ang malalaking favor at blessing. Sabihin mo sa 5 tao, akin yan, ano ka ba? In Jesus' name. Amen. Marirelease yung favor ng Diyos, marirelease. So, makikita natin, the power of the cross is God's good news. Power of the cross, nire-release niya. Kanino po nire-release? Tingin, to those who are being saved. Yes. Yung ayaw nilang maligtas, hindi mo maintindihan yung cross. Naintindihan mo lang, alala ko po, lumalaki ako, sabi ng nanay ko, magdadaan ka sa simbahan, mag-cross ka ha. Sino po nakaranas to? Hindi ako rin, daan akong lahat. Tapos mura ng mura ang nanay ko sa ako naman, sabi ko, ay, na-hold up ako. Ha? Kapapadala ko lang ng tuition mo. Ha? Na-hold up ka? Di ba last week? Sabi niya, nadukutan ka, ngayon naman na-hold up ka. Anong yung ginagawa? Niloloko mo ang ibang tao para lang sa sarili. Walang power. Ha? Ang power ng cross, kung naintindihan mo, lalaya ka sa kasinungalingan. Amen. Lalaya ka sa sakit at karamdaman. Lalaya ka sa kasalanan. Yugyugin mo katabi mo, narinig mo yun, lalaya ka. Sinong gustong lumaya pati sa utang? Alam ko na yung maraming utang. Sinong gustong lumaya sa lahat ng gawa ng demonyo? Say amen! Release ang power of the cross. Okay? Hindi yung galing, hindi dahil matalino ka. Okay? So very important. Tuloy natin yung verse natin. Yan. Christ's cross makes you blessed, not curse. Yes. Simula ngayon, hindi ka curse. Sabihin mo sa katabi mo, tumayo ka nga. Simula ngayon, dahil sa cross, blessed ang buhay ko. Say, extremely blessed. Ayun, dali. Extremely blessed. Okay? Sabi niya, may emoji pa na. Siyempre, nakakangiti ka naman. Okay? So, your life is not cursed. Dati, tayo ang buhay natin, wala kay Kristo curse. Kaya kahit anong pilit mo, sino nakaranas ng ginawa mo na lahat? Sino nakasabi noon ng ginawa ko na lahat? Wala pa rin nangyari. Yan. Kami po, ako.
Ginawa ko na lahat. Walang nangyari. Pero nung maintindihan ko ang power ng cross, ng power ng giving, ng power ng declaration, ng power ng prayer, ng power ng praise and worship, ng power ng pagsiserve sa Panginoon, may nangyari. Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo bang pasin-pasin ka lang? O may mangyayaring maganda? Sino yung gustong mangyayaring maganda at malaki? At hindi lang yun, pagtatravelin ka pa ni Lord. Sino gustong mag-travel sa ibang bansa? Amen. Magaling ka na, malusog ka pa, mayroon ka pang ipon. In Jesus' name, all expenses. In Jesus' name. So, tuloy natin. Kailangan po maintindihan natin. Next slide please. It is released by the Holy Spirit inside of us, and the power of the cross is God's good news. Amen. Say, good news. Good news. Sinong laging nagbabantay doon sa mga kontrakto? Sa mga hearing? Ha? Alam nyo, huwag kayong babad sa mga bad news. Hindi nyo ba alam, nagpipid kayo ng takot, nagpipid kayo ng galit? Pansinin nyo, pagkatapos, tingin kayo sa akin, pagkatapos mo manood, galit ka. That's right. Sino ang aminin? Pagkatapos manood, galit ka. Sabi ko mo, magnakaw na to. Ito pala, senador pala to, magnanakaw din to. Gwapo-gwapo. O di ikaw magpapekto. Bad news kasi yun eh. Correct. Ang dapat isipin mo, ang tingnan mo, good news. Anong good news? Si Kristo, good news. Yes. Tingin kayo sa akin, si Kristo wala siyang ginawang bad news. Puro pagpapagaling, puro magandang, minultiply niya yung 5 tinapay, 2 isda, kaya ni Lord i-multiply yung kokonti mo. Yes! Ngayong linggo may makakaranas ng i-multiply. Yung kokonti mo. Ngayong linggo hanggang January 1. Dadami ng dadami hanggang ang Pasko nyo, ang New Year nyo. Sobra ang saya. Sino yung gusto ng ganon? Amen. Tanggapin mo, Aba! Tanggapin mo yan in Jesus' name! Sabihin mo sa 3 tao, gusto ko yan, akin lahat. Ang good news nga, si Kristo, ang good news nga, ang message ng cross. O yan, tingin kayo sa akin. Alam niyo po kung bakit tayo nahihirapan magbago? Tanongin niyo bakit? Dali-dali. Bakit po? Alam niyo kung bakit? Kasi napabad tayo. Sino po dito yung mga naglalaba at alam mong na matagal ng yung mancha, matagal? Matagal. Tingin, nababad ka sa mundo kaya matagal matanggal. That's right. Nababad ka sa mundo na mahirap yan. Sabi ang Apostol, Amen. Paano kaya? So, nababad ang isip mo sa lahat ng negatibo, sa lahat ng doubt, sa lahat ng fear. Tama ba? Hindi. Okay? Pakinggan nyo, tuturuan ko kayo. Kaninang umaga, may binigay ng Panginoon sa akin na word. Sabi nga ni Jerry, si Jerry, sabi may natutunan po ako kanina. Lumabas sa bibig ko. First time, hindi ko ito nakalagay, Joshua. Sabi ng Lord, ito, sabihin mo yung gusto mong makita, hindi yung nakikita. Yes. Gamitin mo ang bibig mo, hindi doon sa nakikita mo. Gamitin mo ang bibig mo sa gusto mong makita. Yes. Amen. Yes! Yes. Kasi ang ginagamit ko lagi ang, sabi mo, wala akong pera, ang hirap ng buhay. Ako, sakit ko na yan. Nagpa-pray ka ba? Apostol, pag-pray niyo po, bakit? Nataas sugar ko. Saka napipilay-pilay po ako. Hindi pinag-pray, in Jesus' name, magaling na kayo. Hindi kasi sakit ko na yan eh. Eh bakit ka man nagpa-pray? Hindi iuwiin mo. Kita mo, lagi mong sinasabi yung nakikita mo. Gamitin ang bibig sa gusto mong makita. Amen. Mahirap kasi ito, sabi ng mga anak ko, mahirap kasi turuan itong ganito.
Gamitin ang bibig. Sabihin mo sa katabi mo, simula ngayon. Dali. Sige, pasama niya na. Ay, praise God, palakpakan po natin mga pastor ng ground na nagkasama palakpakan. Kaya pastor sa pastor Lenny. Mayroon kayo si Pastor Ronald. Yan, magaling ng tayo pa yan. At si Pastor Henry, alam na natin, experience si Pastor Alap. No. So, bakit tinan mo, nagtitake note sila. Dapat magtitake note kayo para alam nyo ang gagamitin mo bibig mo. Yes. Huwag mong gamitin ang bibig sa nakikita mo kasi alam mo na yan eh. That's right. Gamitin mo yung bibig mo sa gusto mong. Kaya magsabi mo sa asawa mo, sabi mo, nasa asawa mo, ay mabait yun, mabait. Yes. Ang bait talaga. Amen. Ganyan! Hindi mo alam, sinasabi niya rin sa akin, ang bait-bait ng asawa ko. Correct. Ako, tuwa ako sa asawa ko, tuwan-tuwa! Gusto ko sakalin, hallelujah. Gamitin ang bibig sa gusto mong makita, huwag sa nakikita mo. At tawag doon pananampalataya. Yes. Yan ang good news. Tama? Sino may natututunan ngayon? So, sabihin mo sa kanila, sa katabi mo, simula ngayon, lahat ng babayaran ko, mayroon na. Di ba kinanta natin kanina, kinanta mo, everything I need, my Father has it, my Father has it, every single time the Lord will prove. O, di ba katayin mo na araw-araw? Amen. Hindi ka matatakot, hindi ka kakabahan. Pagkagising, everything I need, my Father has it. Kung hindi ka marunong kumanta, mag-YouTube ka. Pakantayin mo yun. Ikaw, kung sinturado ka, alam nyo, programa mo yung isip mo Yes. sa tama. Amen? Amen. Gamitin ang bibig ko. Nakita mo si Jasmine? Dati yan. Kasi ganito, dahil ang problema, walang pera. O ngayon, lagi ng every Sunday, narinig namin sa Amerika. Testify ng testify. Dati, hindi rin siya marunong mag-types. Kaya mga hindi marunong pang mag-types dito, wala kang pupuntahan kayo. Kaya wala kang pupuntahan. Ako na nagsasabi. Pag hindi mo yan natutunan, hindi ko rin alam. Hindi ko alam yun. Pero yung, sasabihin pa ng tao, mundo, pagtatayos ka na, gipit ka pa. Yun nga ang kahangalan. Pero pag paniniwalaan mo muna, may gagawin. Noong magsara yung Sarah's Bake, Manang's Chicken ang franchise ni Joshua, luluko-luko kami buong pamilya. Sarado yung building. Talagang nasaktan siya, nasaktan din kami. Pero sabi ko, anak, may sinarado si Lord na pinto, may bubuksan siyang mas malaki. Ngayon, November, bubuksan yung goal niya. Sabi, tinanong namin ni mami niya, Joshua, ilan ba yung gusto mong stores? Sinabi mo yan, anak, nitong January. Yes. 20 stores na. Wala pang December. November, i-dedicate ang Mega Mall, 20 stores. Bigil! Naintindihan mo yan, Iray? Yes! Amen. Okay, mabait ka. Okay. So, very important. Sabihin mo sa katabi mo, gamitin ang bibig sa gusto kong makita. Hindi sa nakikita ko. Tama, hindi? Okay, so tuloy natin yung Brother Nix, tuloy natin ang material natin. Praise God. Okay, so good news, ang laging dala ng cross. Tuloy natin. Kaya nung si Kristo nandito sa lupa, anong ginagawa niya? Sa may mga sakit, pinagagaling niya. Yes. Ang may mga masamang espiritu, pinalalayan niya. Yung wala, kulang, binomultiply niya yung 5 tinapay at 2. Tandaan nyo yan, sa bahay nyo, heaven on earth. Amen.
Amen? Meron bang kahirapan sa langit? Sabihin mo sa katabi, di dapat hindi ka mahirap. Amen. Di dapat ikaw lang mahirap. Dali, sabihin mo, dapat hindi ka mahirap. Meron bang sakit sa langit? Sabihin mo sa katabi, dapat wala kang sakit. May pangit ba sa langit? Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang. Hindi ako pangit. Huwag natin si Lord. Okay. Meron bang awayan sa langit? O, yun. Wala. So, hindi ka dapat nagchichismis kung ano-ano mga nag-negative. Huwag mo nang tapusin yung, huwag mong laging hinahanap yung ginawa niyang mali. Bakit? Tingin ka lang sa akin, ikaw din may mali din eh. Meron ka pa rin babaguhin. Huwag kang turo ng turo. Sabihin mo sa katabi mo, simula ngayon. Huwag kang turo ng turo. Kasi ikaw din, may binabago pa rin si Lord. Tama ba ako? Hindi. Wala kayong kaya yung si Satanas pinalaya sa langit kasi gusto niyang maggaling-galingan. I will. Sabi ng Diyos, alis. Alam niyo kung nasa si Satanas? Isang katabi mo. Oo, nagbubulong-bulong siya. Nagbubulong-bulong. Negotiator ang demonyo. Hindi yung katabi mo, ha? Hindi na. Sasabihin ng Satanas, huwag ka na mag-charge. Pagod ka, di ba? Huwag, matulog ka na. Maglalaba ka, di ba? Oo, maglalaba ka. Saka umuulan eh. Huwag ka na mag-church. Ano? Eh kasi marami kang mga babayaran. Online ka na lang. Pamasahe pa sayang. Tingnan mo? Negotiator ang demonyo. Sinimulan niyan sa Garden of Eden. Walang nakanalig sa akin. Totoo ba talaga? Na pag kinain mo to, magaling mag-negotiate ang demonyo. O tama na yan, wag ka nang umasa ng malalaking bagay, basta makapayad ka ng mga bills mo. Ine-negotiate. Hindi, bakit ka maniniwala lang sa bayad ng bills mo? Kaya ka naman payamanin ng Diyos. At marami ka magagawa. Walang nakakarinig. Marami ka magagawa sa kingdom ni Lord. Magiging magpapala ka sa pamilya mo. Sino kaya ang kinakausap ng Lord? Simula ngayon, ang buhay mo pangat na pangat. Sabihin mo sa tatlong tao, dali, sabihin mo, ako yun. So, naintindihan nyo? Si Satanas, negotiator. Negotiate ka niya. Habang nag-iisip ka na maganda, sa pag-asawa pa, sabi, total, siya nagsimula nito. Sabi ng preaching, forgive. Patawad ka. Hindi, siya nauna. Siya ang maunang humingi ng tawad. Tama ba ako? Hindi. Negotiator ang demonyo. Sisirain yung pamilya mo. Kami mag-asawa, and I praise God for her life. Marami kami dinaanan, 40 years wedding anniversary. Wow. It's like, 40 years kami. Yeah, 40 years. Masaya. Maraming bangayan din. Simula kami, pero 40 years. Ninenegotiate ng demonyo. Ha? Sasabihin niya, nauna ka, ikaw ang ano, tatampo. Pero na, at the end of the night, mag-uusap kami. Sabihin niya sa akin, kaya sorry na. Ganyan. Ako naman, Natawarin mo din. Huwag mong hayaan si Satanas manira ng pamilya mo. Iisa lang niya ang pamilya mo. Huwag mo na isipin kung sinong tama at sinong mali. That's right. Narinig niyo ako? Huwag mo nang pag-iitan na tama ka, mali siya. That's right. Basta ang pinakamahalaga, magandang relationship. Amen. Hindi nga ako ng tawag sa mga anak ko pag nagkakamali ako. I'm sorry, anak. Oh, you can ask them. Hindi ko naintindi kung tatay ako. O tatay. Kami nanay niyo, bakit kami No.
heaven on earth. Yes. Amen. Yan ang basis ng cross. It is good news. Amen? Tuloy natin. Next slide, please. Yan. Yan. Okay, basahin natin sabay-sabay. Picturean nyo yan. Ha? I-post nyo yan. Kasi available yan. Ha? Habang tulog ka, may power of the cross. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, go. The cross of Christ is the tree of life in the Garden of Eden. It has 24/7 power available for you. Ang business mo, iingatan ng Lord. Amen. Ang pangarap mo, iingatan. Kahit tulog ka. Amen. Bakit? Tingin ka lang sa akin, nung nilagay ng Diyos si Adam at si Eva sa garden, may sakit ba sila? Wala. May kasalanan ba sila? Wala. May kulang ba sa kanila? Wala. So sabihin mo sa katabi mo, wala! At binabalik ka ng Panginoon doon sa garden na yun sa pamamagitan. Binabalik ni Lord ang buhay mo. Lahat ng kailangan mo provided. Pati, pakinggan nyo, pati kamag-anak mo, pati pinsan mo, pati kapatid mo, pati apo mo. Provided na ng Lord. Amen? Available. Kailangan lang bumalik ka sa garden. Sa labas ng garden, puro suffering. Hindi plinano ng Diyos na ang tao ay magtrabaho. Correct. Walang plano si Lord na ang tao magtrabaho. Sa Amerika, sinabi mo, punta ka sa church. Oh, sorry, sir. I have 2 jobs. I have this. I cannot pay my bills. See? Naloko ng demonyo kasi nasa labas. So, puro trabaho. Dito naman sa Pilipinas, gusto nyo, maaaring hindi trabaho. Gimmick. Lahat ng racket. Merong sabi, meron ko ang pesa. Lahat ng racket, kuya, ginawa ko na eh. Lahat ng bebenta, lahat ng multi-level mic. Pinasok ko na lahat yan, para kumita. Ala pa rin. Hanggat hindi ka bumabalik kay Kristo. Kay Kristo lang ang garden. Correct. At pag na kay Kristo tayo, available lahat. Amen. Sabi mo, 24/7. 24/7. Dali, sabi mo, 24/7. Available. Sino gusto lagi? Minsan yung mga taong tinatawagan mo, hindi sila available, hindi sumasagot. Tama, hindi? Si Lord, hindi ka pa tumatawag, may sagot na. Amen. Bakit? Anak ka niya. Yes. Pag tumanggap ka kay Kristo, nag-repent ka sa kasalanan mo, anak ka niya, hindi ka niya pwedeng hindi. Mahal ka niya eh. Kasi tinanggap mo yung ginawa niya sa cross para sa'yo. Yung cross, yun ang pinakabatayan ng mensahe ng gospel of the Lord Jesus Christ. Okay, that is the central message of the gospel, the cross. Continue please. Tuloy natin yan. Okay, so, gusto ko makita natin, those who think they knew too much, the human wisdom in this world, God will destroy. Huwag mo ipagpilitan mo. Mas magalang ako. Hindi. Hanggat hindi mo hinahayang Lord, tulungan mo ako, Holy Spirit, i-guide mo ako, hindi mangyayari ang malalaki. Okay? Kailangan lagi tayong nagpapakumbaba. The more, sa number 2, basahin natin, sabay-sabay. 1, 2, go. The more man uses reasoning and justification, the more God can transform you and your situation. Pag lagi mo ginagamit yung alam mo, galing mo, talino mo, mas lalong hindi makakilos ang Holy Spirit. Correct. Pero so, Lord, hindi ko alam. Sabi ni Lord, tutulungan kita. Hindi ko alam, Lord, kung paano. Joshua, sinabi ko sa'yo, magkakaroon ng building. Amen. Hindi mo alam. Basta, tuloy ka lang mag-serve, tuloy ka magbigay, tuloy ka lang mag-declare. Amen. Hindi mo yung bibig nyo para sa hindi nyo pa nakikita na gusto mong makita. And everybody said, Amen. Amen. At dinideklara ko to. Sinong gusto? Itong dideklara ko to. Biglang magdadatingan ang malalaking pondo at peras. Magsisimula kang mag-times 10. Amen.
isang tapon to, in Jesus' name, ang tithes mo magta-times 10. Ha? Times 10. Times 10, Joshua. Times 10. Times 10, Vance. Times 10. Ha, times 10. Kung anong bitan na tithes mo ngayon, 1,500 to 1,000, magiging times 10. 15,000? Sino gusto ng gano'n? Gusto sabihin 150,000? Hindi. Aba, saan ka makakakuha yun? Diyos lang makagawa nun. Nire-release ko yun. Ang giving mo tataas ng times 10. Sabihin mo sa tatlong tao, dali, yung mo yung masaya pa sa ka, I receive! I receive! Jesus. Okay. Okay, tuloy natin. Next slide, please. Amen. Sabi po ng as God says in the scripture, I will destroy the wisdom of all who claim to be wise. I will confuse those who think they know so much. So ayaw ni Lord na nagmamagaling-galing. Yes. Kasi, nakita ko yun kay Joshua, nakita ko yung kay Pastor Dorcas. Sumabing siya ng travel agency. Nakita ko yung kay Liela. Ha? Nag-mission lang yan si Liela. Pag uwi, negosyate na. Oo, sa Myanmar yan eh. Kasama tayo. Nagpunta, sabi yan, imayak pa. Kinakausap ako nun. May naman magsisimula daw ng business. Ay, Diyos ko, paano kaya yun? Nag-resign. Aba, maganda na ba yung 50,000 na sahod? Every month? Yes. Maganda na po ba yun? Iniwanan niya. Kasi, may narinig siya sa Lord. Kahangalan yun sa tao. Kalokohan yun, iwanan mo 50,000. O Jonathan, kalit ka. 50,000, iniwanan niya. Bakit? Kahangalan sa mundo, katalinuhan sa Diyos. Dahil mas malaki ang ibibigay. Pag marami na, kaya dito, bakit kami pumunta ng Amerika? Ayaw ko. Masaya na kami dito sa Pilipinas, nakaka-travel din kami sa buong mundo. Tapos magsisimula ulit ng church. Si Joshua, paano dati magsisimula? Hindi ko na alam magsisimula. Aba, ang galing-galing ni Lord, all things work together. Train mo yung sarili mo sa lahat ng pangit, may maganda mangyari. Amen. Gugurigin ko tabi mo sa lahat ng pangit na sitwasyon. May hinahanda si Lord na mas malaki. Diba? Naiwan po siya sa lahat. Sino nakaranas ng pandemic? Diba? Lahat tayo. O siya lang naiwan dito sa kasililing. Nag-bake. Sa bahay, sa garahe. Sa kitchen yung saras na yun, na pinipilahan. Nag-bake. Tapos pinost sa Facebook, saka sa Instagram. O, dalawa, pakinggan nyo ha. Papakita ko sa inyo. Na minsan may order ng 5, mayroong minsan order ng wala. Burnt cheesecake, saka egg pie. Tapos ito pa, ang pinakamatindi na mag-uusap kami. Daddy, alam mo, sabi niya, yung inaasahan ko sanang magpapatronize ay mga kasama sa church at mga kamag-anak. Sila pa yung sabing, pwede patikim? Libre! Hindi pa ako makita. Libre ka agad, lugi! Pag naman kayong ganyan, pinalulugi yung mga nagsisimula pa lang. Ang pasimulo ko, tabi mo, baguhin isip! Suportahan mo yung tao nagsisimula! Oh, ang magaling din yung itong batang ito. Tatawag sa video yan, sina Dorcas, video kami. Dahil deklarahan mo yung egg pie. Nagdideclare kami, tingnan ko yung egg pie. Ang sarap. Tingnan natin yung bright cheese, ang sarap. Deklara natin, Mami. So, Mami, deklara mo. Oh, speak. Pipilahan ka, hahanapin ka. Nakakarinig. Gamitin ang bibig sa gusto mong makita. Memorize mo yun, G! Gamitin ang bibig sa gusto mong makita. Kaya ngayon sabi, Lord, pipilahan. Ha? Mayroon pa siyang term. Ano ba yung sinasabi?
Maadik. Maadik. Oo, talaga. Tapos may mga nag-vlog-vlog pwede kung sa... Tinan mo ang Lord, gagawa na. O sabi ko, Joshua, tamnan mo yan. Tanim, sunod din naman, sunod. George, pag hindi ka nagtanim, kahit anong deklararo, walang tutubo. Sabi, tamnan mo yan. Tanim naman siya. Oh, biglang nag-vlog si Alex Gonzaga. Kahangalan yun, pandemic. Sinong magpa-prosper dyan? Nagsarado nga ang mga negosyo. Pero siya, yun binuksan ni Lord. Anong pinakikita sa kanya, sa amin? Hindi yung galing mo. Hindi dahil tapos ka na ganito, dapat ganyan. No. I can bless you when you follow me. Yes. Somebody shout amen. Sa mundo, walang katuturan. Kay Lord, may puntos ka. Yung mga ganyan. Sabi niya, ano yung mga ganyan. Wala mo, Jasmine. Kami din dati na, Jesus din, pupunta kami doon sa Korea. Amen. Pagdadala pa kami ng offering kay Dr. Cho. May nagsabi pa sa akin na Bishop, sinasayang niyo yung pera niyo. Dapat ipagbigay mo sa mahihirap. Ba't sabi mo sa mahihirap? Mahirap na nga sila. Doon ako magbibigay sa may nangyari na. O, di may nangyari sa buhay namin. Kahangalan ang mensahe ng gospel. Papakita ko sa inyo sa Bible. Bakit yung mga prinsesa, mga queen, at mga hari, kay Solomon pa nagbibigay, samantalang siya ang pinakamayaman na hari sa buong mundo, no? Kasi, yung susunod dyan, may exchange. Yung successful, kung anong merong anointing siya, bababa sa iyo. And I praise God. Yung mga batang ito, hindi nila makitang tatay ko, nanay ko, kami asa. Hindi, sila mismo tinuturuan namin, bigay kayo, magtanim kayo. And they do. Amen? Tapusin na natin to. Next slide, please. Yan. Tapos na yan. Tuloy na natin yan sa... Yan. Nakita niyo yan? Nung lumapit siya sa akin, niyakap ako, kilig-kilig ko na sa mukha. Kilig-kilig niya na sa mukha ko. Oh my brother! Kasi 6'5" yan eh. Si Apostle Sarah, wala dyan kasi may pinag-pray. Biro nyo na-meet namin yung mga sinarita, yung mga nag-online lang na ngayon nag-disciple ang GDI. Ngayon nag-shape na ang GDI Australia. Tantanan ninyo po, nagpuntahan sila lahat doon sa church na yun. Hindi dapat kami mag-preach ng isang Sunday. Pero nakakatuwa, nakita ko po yung long-time friend ko na bishop na sa Sydney. Sabi niya lang, dito ka pala, please, mag-preach ka dito. Sabi niya, nabalitaan ko kung saan ka ginagamit mo kasama ng Panginoon. Sabi ko, Holy Spirit, gusto mo bang mag-preach ako doon? Hindi na kami naka-schedule. Sabi na, Holy Spirit, go. Ito, dumating ito. Sabi niya, you know what? You talk about heaven and earth, I brought hell in my family, in my life. Kasi in-explain ko to. Tinanong daw ng teacher nila, what's the name of your father? Kasi I'm going to record. Anong pangalan ng tatay mo at nanay mo? Give me first. Yung tatay mo, anong pangalan? Demonyo po. Nagulat yung teacher, sabi niya, ha? Anong demonyo? Yung nanay mo, demonyita po. Ha? Ano ba yan? Itong batang ito, saan ka ba nakitira? Sa impyerno ng bahay nito. Narinig niya. Nag-aaway. Narinig, nagre-register yan. Pag lagi kayong pangit ang pinagagawa nyo, sinasabi mo, nakaregister sa bata yan. Kaya ang alam niya, ang address nila, demonyong bahay na to, ay, impyernong bahay na to. Ano pangalan ng tatay? Demonyo. Sabi ko, hindi plano ng Diyos yan. Kaya si Kristo pumunta. Ama namin, our Father, thou art in heaven. Come on. Your kingdom come, your will be done as it is in heaven. Mayroon bang impyerno sa langit? Mayroon bang demonyo sa langit? Wala. O, hindi dapat demonyo ang asawa.
Pati kapatid mo. Ha? Alam niyo, pumunta yan pagkatapos ng service. You know what? You really touched my heart. I brought hell in my family. Sabi niya, that's why my wife divorced me. And my children doesn't want to be with me. Huh? I abused them, and I was a drunkard. Kaya nung niyakap niya ako, talaga kilikili niya yung naaamoy ko. Sa sobrang taas. So pati pakipag-usap ko, Joshua, nakaganyan ako. Oh yes, brother. Yes, sabi ko, can I take picture? Eh, 6'5" yan, anak. Eh, alam ko kung ikaw yung nandoon. Yun lang. Hanggang puso dito. Eto, masisipin nyo. Kung yan, 6'5", si Goliath, 9-footer. Ay, di grabe, Joshua, yung tangkad ni Goliath, tapos wala pang 5 feet si David. Eh, grabe. Eh, first time sa tuhod. Si David, tuhod na ni Goliath. Pero yung nasa tuhod, nakakapatay ng tao. Hindi sa laki, kundi sa anointing. Sa pananampalataya, sabi ni David, papatayin kita, puputulin ko ang, tinan niyo, bibig ang ginamit niya, puputulin ko ang ulo mo, gamitin mo ang bibig mo sa gusto mong makita. Panalo ka lagi kay Kristo. Ano man yung vision mo, ano man yung pangarap mo, panalo ka. At dito sa Great Destiny, lalaki ng lalaki tayo. Magiging ampon na natin milyon-milyon at magkakaroon tayo sariling building. Gamitin ang bibig. Kasabay ng inyong mga bagong bahay. Sabihin mo sa tabi mo, buti na lang nandito ako. Dali, buti na lang. Tumayo ka nga, sabihin, buti na lang. Nandito ako. Amen? Amen! Sinong nag-i-enjoy dyan? So alam mo na, alam mo na, si David ay tuhod lang. So sabi ko, kaya ako pinakita, sabi ko, Lord, grabe, ang taas niya. Pero naluluha siya. Your message, I want to repent. So, grabe. Sabi ko, Lord, yung kahangalan sa mundo, katalinuhan at wisdom ng Diyos. Number 2, let's get tuloy niyo pa. Yan! 1, 2, go! God chooses to save and transform and bless who simply believes. Yun lang mga nagsimple lang ang buhay nila. Basta ako naniniwala. Basta ako naniniwala. Hindi ko alam kung paano, basta ako maniniwala. Kuya, basta ako maniniwala. Sabihin mo, basta ako maniniwala. Basta ako maniniwala. Kahit hindi mo alam kung paano, huwag mo nang alamin. Sinong gusto rito mapunta sa Amerika? Tumayo. Yung ayaw naman, di umupo ka. O, dami palang pupunta ng Amerika. O, dinideklaraan ko yan. Sinong gusto pumunta ng Europa? Sinong gusto pumunta ng Israel? O, dinideklaraan ko lahat ng gusto na yan. Mangyayari yan! Sabihin mo sa dalawang tao, basta maniniwala na. Pinili lang ni Lord na bigyan nyo mga simple lang ang buhay. Basta maniniwala. Paano? Hindi mo na kailangan alam yun. Hindi mo trabaho yun. Next slide, please. Learning something today? Amen. And na-discuss ko na yan. Sige, na-discuss ko. Yan. Okay, number 2. Ito yung very, very crucial. So, sweetheart, dito, ipagpalit mo lahat ng kahirapan mo kasi Christ's cross is the greatest place of exchange. The greatest place of exchange. Naalala mo, Pastora Dolor, kung pumunta ka sa Myanmar, sa Thailand, anong unang ginagawa natin pagdating sa bansa?
Hindi po, pagdating natin doon, anong hinahanap natin? Money changer. Papalitan mo yung pera mo kasi hindi ka makakabili. Hindi ba pwede gamitin mo ang peso sa Amerika? Sabi, I want to buy, I have 1 million peso. Kahit may 1 million ka, Storaleni, hanggat hindi mo pinapalit sa dollar, hindi nila marirecognize. Si Lord, pakinggan nyo, yan ang place of exchange. Hinahanap niya yung faith mo. Ang currency ng langit ay pananampalataya. So, yung cross, yung place of exchange. Pagpalit mo na lahat ng sakit mo, sa iyo yung kagalingan. Amen. Pagpalit mo na yung kahirapan mo, sa iyo lahat ng kayamanan. Amen. Pagpalit mo na ang pangit na ugali. So, alam mo may mga pangit ka pa rin na ugali. Madali kang magalit, madali kang mainggit, madali kang ano, taas ang kamay. Lord, yung mga lahat na may mga pangit na ugali, pati ako. Kami, Lord, baguhin mo kami. Papalit namin ang mga pangit na ugali na yan sa bagong nilalang kay Kristo. In Jesus' name, amen. Okay, Galatians 6 verse 14. Sabay-sabay. 1, 2, go! That I will never brag about anything except the cross of our Lord Jesus Christ. Because of His cross, the world is dead as far as I am concerned. So patay na yung makamundong laman na gusto mo. Makundong mamumuhay. Patay ka na dun sa laging inis at galit. Amen. Okay, pag hindi yan, sabihin mo, Lord, pwede ba? Patay na ako dyan eh. Ayun na. Huwag mo na patay. I am dead as far as the world is concerned. Patay na tayo sa laman, patay na tayo sa pangit na ugali, patay na tayo sa makamundo at pamumuhay ng kasalanan. Bago ang buhay mo kay Kristo. And everybody said amen. So exchange, say exchange. Ulitin natin, exchange. Tuloy natin yun. So makikita natin na the cross and the blood of Christ is inseparable. Okay? The cross and the blood of Christ, hindi yan masiseparate. Sa cross, hindi lang, tingin, hindi lang pangkwintas ang cross. May dugo na dumanak dyan. Nabuhos para sa pagpapatawad ng kasalanan at paglilinis ng maling kaisipan. Hindi tubig ang naglinis sa atin, dugo. Amen? At ang nagliligtas sa tao, tingin, hindi water baptism, dugo. Amen. Ni Jesus. Amen? That's why that is the central message of the gospel. Kaya makikita natin, it's a place of exchange. Okay, I am dead to self. Patay na tayo sa negativity, sa jealousy, sa envy. Huwag ka maiinggit kung may nangyari na malaki kay ate. Sa katabi natin, kay Liela, kay Joshua, merong karin. Wala ka nakarinig sa akin. Pare-pareho tayong anak ng Diyos. Ang kailangan mo lang magpursige. Okay, magpursige ka, magpa-declare ka, magtanim ka. Gawin mo, alamin mo kung anong ginawa nila. Yun ang ginawa namin mag-asawa. Inalim namin kung anong ginawa ni Dr. Cho sa Korea. Paano gumanda ang buhay niya? May sakit siya. 6 months to live. Pastor Roland, 6 na buhay na lang binigyan ng taning. Total, sabi ng doktor, binigyan, may nag-preach sa kanya anak ng gospel. Babae. Sabi niya, please read the Bible. Sabi niya, no, I'm Buddhist. Sabi niya, please, I beg you, you're dying. Kasi nga mayroon siyang TB noong panahon ng Korean War. Walang gamot noon ng panahon ng TB. Ngayon, praise God, may gamot na. Noong panahon na wala. So lahat daw lumalabas yung pag nagsusuka siya, puro dugo. Make the story short, ang ginawa niya, sabi niya, can you play for me? Doon sa Christian na babae na nagpunta sa nagpipreach ng gospel. Okay, tapos binigyan ng Bible. Nung binigyan ng Bible, sabi ni Dr. Cho, saan ako magsisimula? Dito sa Genesis? Sabi po ng babae, sabi niya kasi tinaningan ka ng 6 months.
baka wala ka na hindi mo mapatapos yung Old Testament. Simulan mo sa John. Kasi may pag-asa si Jesus, puro healing yun. O sinimulan niya, uy, bakit si Jesus Christ? Puro healing, miracle. Sinimulan niyang, Lord, nakita niya, kunin mo nga lahat ng sakit ko. Yes. O may exchange. Kaya may money changer, may exchange. Kala mo yung ginagawa mo ngayon, nag-worship tayo, nakikinig ka, walang nangyayari. Habang nakaupo ka dyan, may ginagawang exchange. Amen. Palapakan natin sila. May tinanim ka, may aanihin ka. Malag-worship ka, mayroong mangyayari, may uulan. Ang pag-worship, tingin kayo lahat, ay pag-angat, parang nag-evaporate. Ang papuri, pagsamba mo sa Lord. So may uulanan si Lord dahil sa maraming mayroong exchange lagi. Sabi mo, exchange. Okay? So yung laman ay hindi magdo-dominate because we are crucified with Christ. Amen? We are crucified with Christ. Ano ba yan? Time na ba ako? Okay. Now, sige, tuloy po natin. Sino napagpala ngayon? Sino naiintindihan ng cross? Kaya pag masigla ka dapat pagpupunta sa church. Kasi ang cross, yan ang central. Pagpunta mo, i-worship mo, kahit sa bahay. Alam niyo, nagsisimula ako. Nakapikit pa ang mata ko. Oh, Father, I thank you for the cross. I thank you for the blood. I thank you, I apply the blood. Kinorkas, sa lahat ng mga disciples sa GDI Manila, sa Central Church. I apply the blood of Jesus sa my life. Amen. Bakit? The Spirit of God dominates my life. Hindi na yung lumang buhay. Amen. Okay? New life in Christ, we put on Christ. Yung kamatayan niya, exchange, bagong buhay mo. Amen. Amen. Wala pa akong narinig. Amen. Yung pagkamatay niya sa krus, bagong buhay yan. Huwag mong papaniwalaan na mahina ang ulo mo. Huwag mong papahina, mahina ang katawan mo. Huwag mong papaniwalaan mahina. Mahina! Ang ano kasi tag-ulan ngayon, mahina. Mahina ba? Said. Joshua, mahina ba ang saras ngayon dahil nag-uulan? No. No! Nag-open nga ng pang-20 stores. At nakakapag-dedicate pa ng truck na pangatlo. Paano hihina? Yung sinasabing 13th ay ba tawag nila yung ghost month? Na-hit namin yung highest record sales namin nung ghost month nitong August. Gamitin mo, sabi mo, gamitin ang bibig sa gustong makita. Sabi nila, ghost man, sa inyo yan. Sa akin, blessed man. Amen. Yes, ate! Pinaprophesy ko yung tindahan mo. Lalong sasagana yan in Jesus' name. Huwag mo sasabihin na ghost man, wag kang aayon. Amen. O araw ng mga patay. Sino bakit? Magsa-celebrate ka ba ng patay? Buhay ka? Araw-arawin mo buhay ka, masaga ng buhay ko. Exchange! Jesus dead, new life mo. Amen? Amen? Amen. So may exchange, ano pa? Kinuha niya lahat ng sakit natin? Kinuha niya lang ang sakit natin? Ha? Lahat ng punishment natin para patawarin niya tayo. Freedom from guilt, condemnation, fleshly desire. Lahat ng pangit kinuha ni Jesus sa cross. Exchange. Kaya pwede ka nang mabuhay ng masaya, masagana, pinagpala. Hallelujah. Kahit saan ka pumunta, may favor ka. Amen. Alam niyo yung favor, hindi na bibili. Yung bang, pakinggan nyo, yung bang may pila na bigla kang tatawagin. Lagi po namin nararanasan yun yung Apostle Sam. Ito papunta namin ng Sydney. Kwento to. Ang aming ticket ay economy kasi ginamit ko po yung mileage. Email sa akin, we upgraded you to comfort Delta Comfort C. Economy pa rin. Eto na.
Inaantay ko sana i-upgrade kami. Nagdideclare kami ng asawa. Upgrade sa first class. Ito po, makinig kayo. Napakaganda nito. Exchange, Lord, exchange. Sabi po, walang upgrade. Noong nagbo-boarding na kami, sabi ng babae sa boarding, sabi sa amin, tinawag niyo yung number namin. Okay, number 2, boarding 2. Sir, sabi niya, there's one seat in the first class. You split. Kasi hindi dumating yung tao na nakabook. Sabi ko, you let my wife take that seat because I will follow her. Sabi niya, oh no, that's the person, yung katabi niya, yung katabi niya ay nag-check-in na. Hindi siya dadating. Tinignan kami ng babae. Siguro sabi niya, kalokohan ito. Nag-check-in eh. Foolishness. Kinuha niya yung first class at bago ang seat niya. Sabi ko sa kanya, nilagay ko na lahat ng bags namin sa first class. Nilagay ko na. Sabi ko, see you later, sweetie. Umupo ako sa dulo, doon sa likod. Nasa first class siya. Biglang, pag sabi niya, please refresh. May message, please refresh. Yung apps ko, sabi niya, you move on to the first class. 5 minutes lang. Anong sinasabi ko? Favor lasts for a lifetime. May favor, walang nakakarinig. Kahit saan ka magpunta, ang mukha mo may favor. May favor ng Diyos, may favor ng tao. Ang tawag doon, preferential treatment. Sa dami ng pwedeng i-upgrade, bakit ikaw? Pwedeng gawin, bakit ikaw? Mayroon kang exchange. Because of the blood. And everybody said? Amen. Okay, sige, last. Yan. Sinabi ko na yan kanina. Basahin natin sabay-sabay. Satan is? Sino alam? Isa, tinutukso ng demonyo. Yes. Sabihin na siya, may babayaran ka, huwag ka muna magbigay. Si Joshua, iisipin mo ba yung kuya? Kung kailan na bankrupt, kung kailan na nagsara yung manang chicken, tapos yung last money niya, na 100,000, ibibigay pa sa mission din. Gagawin mo ba yun? Nasasabihan ka ng demonyo, kalokohan yan. Pag sinabi mo yun sa ibang tao, tama ba ako? Hindi. Bakit mo i-empty yung account mo? Wala ka na nga. Pero alam ng mga bata, ang susi. Alam nila si Lord nagpapatubo ng lahat ng pinangalan. Amen. Amen. O di wala ka sana anak na 20 stores. Eh mayroon pang coffee shop. Amen. Ate, wala sanang ngayon, papunta siya sa Siargao. May kapartner siyang Korean. Mag-meet sila sa Tuesday. Mag-explore ng island to bring more Korean. Alam niyo po, yung hindi namin nagawang mag-asawa, ginagawa ng mga bata. Bakit? Mga kingdom giver sila. So yung gustong gamitin ni Lord para mag-support, sa kanya ni Lord, doon ilalaglag ni Lord yung malalaki. Sinong gusto na big time kingdom giver ka? Lord, yung mga kamay na yan na nakataas, diyan mo ilaglag ang pinakamalalaki. In Jesus' name! Sabihin ko sa katabi mo, ako yun. So, yan. He will tell you kung saan ka weak, kung kanya tutusoy. Ang isa sa weakness ng mga Pilipino, wala akong pera. Pa akong magbibigay. Kailan niyo ako, bago ko tapusin to. Ganyan kami dati. Wala na akong pera, bakit ako magbibigay? Lalo kang walang pera. Negotiator ang demonyo. Lalo. Kasi, yung malalim ni Apostol Sara, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Hindi yung bibigyan ka, saka ka magbibigay. That's right. Ulitin ko po. Hindi po ka bibigyan, saka ka magbibigay.
That's right. Kasi, Lord, bigyan mo ako, saka ako magbibigay. Hindi, magbigay ka muna, saka ka bibigyan. Kaya lang pag bumalik na galing sa Diyos, siksik, liglig, umaapaw, at ilalagay ng sa iyo. Maling prinsipyo ng mga Pilipino. Bigyan mo muna ako, Lord. Makikipag-deal pa yan. Lord, pag tayo mo ang business ko, saka ako magbibigay. That's right. Lalong walang dadating. Iba ang Diyos. Exchange. Amen? Sino pong may natutunan niyan? Amen. Okay? Praise God. Yan. Nakita niyo yan? Hindi niyo kilala yan? Sino nakakilala dyan? Yan. Hallelujah. Sabi ko kay Apostle Sarah, kaya ako lang nilagay dyan. Anak, sabi ko kay Apostle Kimano. Sa liyan, sabi ko, paano kaya kung hindi tayo natutong sumunod sa Diyos? Lagi tayo nag-a-analyze. Lagi tayo nagkukwenta. Wala na kayong ganyan. Wala tayong mararanasan na ganyan. Alam niyo kung sino may-ari niyan? Si Iwan Sunito, isang billionaire. Sino kausap namin last week? Billionaire. At nagpaka-counsel pa. Sino kami? Hihingi nilang wisdom na meron ka. Kahit na sila. Bakit? May nararanasan, kahit mayaman, may nararanasan problema. At yung mga nanakawan pa ng demonyo ng $52 million. So, dapat ikaw papapayag mo ng pagkanakaw. Ang dami yung nang ninakaw ng demonyo sa'yo, huwag ka nang papayag. Kasi restoration ngayong taon. Itong 2 months na ito, maraming nawala, ibabalik sa'yo. Sabihin mo sa akin, gusto ko yan, Lord, gusto ko yan. O, declare mo na, itong 2 buwan, lahat ng ninakaw ng demonyo, sa akin, sa mga ninuno ko, 10 generations! Gamit na gamit, 10 generations. Pag sinabi Diyos, 10 generations, ninakaw ng demonyo sa iyo, ninakaw ng demonyo sa kay daddy at mami, ninakaw ng demonyo kay lola at lolo, sa lolo, yung hindi na namin kilala, ibabagsak sa iyo lahat ng demonyo. Amen! Sino yung gustong gano'n? Amen! Tumayo. Yung ayaw naman gusto ko yan. Lahat ng nanakaw sa iyo, 10 generation, 2 months lang, restore! Sabi mo, yung na yung isang tao, sabi mo, yes! In Jesus' name. Amen. Okay, tuloy natin. Yan. Yan po si Pastor Iwan Sunito. Pero alam nyo, kahit na billionaire, tingnan nyo, huwag mo hayaan. Remember, huwag mo hayaan na magalit ka at magalit. Ang galit, nagpapabagsak. Magpatawad ka. May partner siya, nagalit siya ng nagalit. Sobrang galit niya, kinorte niya. At nang magagalit siya, tumigil yung pagbibigay niya. Pag tumigil yung pagbibigay mo, wala nang tutubo. Lagi yung tatandaan niyo, walang naman ang lupa mo pag wala kang binibigay. Pag puro mo kakainin, walang tutubong puno. Naalala ko to, sabi ni Dr. Chong. Sabi ni Dr. Chong, bakit kayo mga Filipino pastors, African pastors, Indian pastors, you always bring solicit letters? Kinento ko dito. Noong time na yun, nagdala pa naman ako ng solicitation din. Yung may nagturo kasi, yung pastor nito. Diba? Galing kami sa different church, Sterling. Iba na yun po yan. Kami din tayo magkasama nagsimula. So anyway, yung pastor niya po sa Sara, magkaibigay sa kapastor ko. Sabi niya, mahirapan ka mag-ministry, magsisimula. Around the world, ang laki-laki ng vision mo, magagamitin ka sa buong mundo. Kaya kung meron kang supporter at meron masusolicitan ka, tutulungan ka niya. Nagawa ko ng napakadaming solicitation letter. May pirma na, nakaprepare ang mga envelope. Pagdating ko sa Korea, yun ang preaching ni Dr. Cho. Sabi niya, why you people always ask money from us? I'm also dependent on God. O yung mga laging asa ng asa sa kapatid.
sa tito, at tita, sila din umasa sa Diyos. Hindi sila Diyos. Pag kinuha yan ng Diyos, bagsak ka. Correct. Uy, natauhan ako. Sabi niya, bakit kayo hingi ng pera sa amin? Pag binigyan ko kayo, sabi ni Dr. John, tinatagalog ko po ito, if you give, I give you money, you're only sharing from my fruit, from my trees. You don't have your own tree. Wala kang punong sarili. Parang ganito yan. Like ko yung example. Sabi, hindi tinatagal. Parang, ay, sorry. Nasanay na ako sa American English. Sabi kasi, Kuya, pwede bang pahingi ng malunggay? Kasi may bisita kami. O dyan sa side na yan. Diyan sa sangang yan. Kunin mo mga malunggay. Oh, the following days, ang sarap. Ginataan namin yung malunggay. Grabe, ang sarap. Kuya, pwede uli, pahingi uli. At dito naman sa kabilang side. Sige, kuha. Nakakadalawa na, hingi. Third day, sabi, Kuya, pwede ba pahingi uli ng malunggay? Sige, kumuha ka dyan, tatagayin na kita. May limit ang tulong. Correct. Pero pag may sarili kang puno, Yes. kahit na ang mga apo mo, anak mo, walang limit ka. Amen. Walang maintindihan ko yun ni Dr. Cho. Oo, lahat ng solicitation ko, anak. Tinapon ko sa basurahan. Sabi ko in Jesus' name. Never again. Lahat ng pera ko man tinanin ko kay Dr. Cho. Kung may nangyari, may sarili kang puno eh. Amen. Yan na yun. Lumaki sila umiiyak pa to si Apostle Sarah, Sister Maria. Umiiyak, paano kaya makapagtapos si Dorcas at si Joshua? Tapos may baby pa tayo si Esther. Paano kaya makapagtapos? Sabi ko, tanim lang tayo ng tanim para may sarili tayong pipitasan. That's right. Hindi ka makikipitas at makikihingi sa iba. That's right. Amen. O ngayon, may mga apo na kami, 3 na. Pati doon sa puno namin, spiritual na puno, may ani sila. Sabihin mo sa katabi mo, magtanim ka para may sarili kang puno. Last. Ayan po. Diyan po nag-counseling kami. Nag-counseling kami dyan, nag-sharing, lahat ng pain, lahat ng kaso. Pero praise God, ninako $52 million. Pagkatapos ma-realize na may mga mali, kinurek siya ng Holy Spirit. Ang ganda naman ng attitude niya, nagpa-correct. Naalala niyo, sino yun? Jonathan? Thank you ha. Thank you. Tayo ka nga. Kahapon kasi, pakinggan niyo ha, kahapon, may ginaganyan sa likod ko. Sabi, may dumi po, may dumi. Alam niyo yun? Siyempre, hindi ko nakikita yung likod ko. Tama, hindi? Tama. Ulit. Alam niyo, sabi ko sa niya, thank you, pinunasan mo. Minsan, ayaw natin magpakorek. Pag kinukorek tayo, naiinis tayo. Nagagalit tayo, sumasama loob natin. Tama ba ako hindi? Tama. Magpasalamat ka, may nakakita ng hindi mo nakikita. Kasi yung katabi mo, magpasalamat ka, may nagko-correct sa iyo. Yung hindi mo nakikita, nakikita niya. Yes. Diba nagpasalamat ako sa iyo? Sabi ko, thank you. Kaya pag may pastor, may mga taong nagmamahal yan sa iyo, pababayaan ka nilang kung anong pangit na buhay mo. Pero magpasalamat ka dahil may nag-aayos ng buhay. Amen. Amen? Lahat ng nawala sa iyo, restore. Amen. Gusto niyo malaman kung ano nangyari? Ano nangyari? Dali, ano nangyari? Tapos niyo mag-repent, Lord, patawarin mo ako, nakalimutan ko magbigay ng generously simula nung binalik sa kanya, nanalo sa kaso, $120 million. Kaya ng Diyos, balikan ka, sabi ko sa inyo itong mga buwan na to, matatapos ang taon, meron kang makatatanggap na yan. Hindi mo inaasahan. Sino kaya yung gusto tanggapin mo yan? Sabi mo yung hindi ko inaasahan. Akin lahat siya.
I want to go. My old attitude and self-pleasing life is already crucified and dead with Christ. So I now live. Please. Ang buhay natin kay Kristo, para siya pangalan. Para papurihan siya. Para purihin siya. At para maglingkod tayo sa Panginoon. Amen? Wala na yung dating ugali. Wala na yung dating kasalanan mo. Huwag ka nang babalik doon. Amen. Huwag na. Lahat ng failure mo, huwag mo nang balikan. Naalala mo pa ba yung nagsarado yung hindi mo sa sobrang ng ganda ng ginawa, hindi mo na maalala, walang praise. Kami ni Mami, lahat ng failure ko, hindi ko makita yung mga pangit na nakaraan. Makakalimutan mo sa sobrang daming ganda ang ginagawa ko. Last, sinong naintindihan yung mensahe ngayon? Okay, last, Galatians 2:20. I've been crucified. Come on, everyone. I've been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Buhay ka na para kay Kristo. Buhay ka na para kay Kristo. Hindi para sa sarili. Sabihin ko sa iyo, ako na magsasabi. Pag nabuhay ka para kay Kristo, lahat ng kailangan mo, my Father has it. Amen. Kaya tama-tama yung kanta, my Father has it. My Father has it. Everything I need. Pati tao, my Father has it. My Father has it. Every single time, the Lord will Provide. pati tao. Yung mga empleyado, bibigyan ka nila ng tamang tao. Pati yung sa church, tamang miyembro. Continue please. Focus on Christ. Focus ka sa cross ng Panginoon. Pagka-focus sa mga problema, pagka-tingin doon sa mga narinig mo, yung mga nasasaktan ako, apostol, nasasaktan ako, narinig ko to. Pagka-focus doon, madiditor ka. May mga sinasabi sila hindi maganda. Huwag ka mag-focus doon. Kasi pag nag-focus ko doon, ang buhay mo laging madadala ng sitwasyon at emosyon. Tama ba ako? Hindi. Sabihin mo sa atin ng focus. Okay, Numbers 21, verse 9. Sabay-sabay natin masabi. Moses made a snake out of the bronze and attached it to the pole. Then anyone who was bitten by the snake could look at the bronze snake and be healed. Diba? Kasi reklamo sila ng reklamo. Ano ba yan, Moses? Ano ba yan, Moses? Ano ba yan? Nilabas-labas. Ano ba yan, Moses? Nilabas-labas mo pa kami sa Egypt. Lagi ka nakatingin sa sitwasyon mo, lalo kang maghihina. Alam niyo, lumabas ang sa pagreklamo o yung mga reklamador. Lalong lalabas yung mga demonyo. Kinagat sila ng mga snakes. Okay? Pero, galing-galing naman Lord, gumawa siya ng prophetic. Sige, pakita natin next. Ginawa niya ito. Yan. Kinagat ng mga snakes, pero may pinatayo ang Lord kay Moses. Kumuha ka ng bronze snake, ilagay mo sa pole. Hindi niyo ba napansin yan? Pag pumunta ka kay Dr. Arnold sa mga doktor at mga nurses, yan ang sign. Yan si nurse. Na sign yan ng medicine. Galing yan sa numbers. Yung ginagamit ng mga doktor, ngayon medical sign yan. Yan, emblem yan ng kanila. Galing yan sa Bible. Ngayon, naintindihan nyo na? Pati mga ambulance, mayroong ganyan yan. Kasi galing, pinataas ni Lord kay Moses, ang sino mang titingin doon sa bronze na yun, nasa pole, gagaling. Sino yun sa New Testament? Si Jesus Christ. Yes. Tignan natin next lang. Ayan. Sa old, sa new. Lagi pong tatandaan natin, may exchange. Pag focus ka doon sa cross, lagi kang malakas malusog. Pag focus ka sa problema mo,
Manghihina ka, maiinis ka, at magagalit ka. Mag-worry. Tama ba ako? Hindi. Okay? So, sabihin mo sa katabi mo, mamili ka. Okay? Yun, sa New Testament, binigay na rin po ng Panginoon yan. Sinabi, as Moses lifted up the bronze snake on the pole in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up. Kaya nung mamatay si Kristo sa cross, lahat tayo nakatingin dapat sa cross. Every day, simulan mo ang araw, I worship you, Lord Jesus. I worship the cross. I worship the blood of Jesus. Thank you, Lord. I apply the blood of Jesus. I am free. I'm healed. I'm healthy. I'm strong. In Jesus' name. And everybody said, Amen. sino may natutunan? Sino may natutunan? Sinong gusto na hindi ka pa aapekto sa nakikita? Amen. Gagamitin mo yung bibig. Ano yung gagamitin uli ang bibig? Sasabihin ang gusto mo? Makikita. Yun. Ha? At hindi yung nakikita. Amen? So wag gamitin yung bibig sa mga nakikita. Yung gusto mong makita. Amen? Focus your eyes on Jesus. And I love this. Okay, everybody close with me. 1, 2, go. The more you fix your eyes of faith in Jesus, the more you are healthier, wealthier, highly favored, and you are closer to your great destiny. Wow! Sabi nila din, wow! The more you focus on Jesus, the more malakas ka, the more masaya ka, the more malusog ka, the more marami kang pera, the more may favor ka, the more and the more. Amen? Amen. So mamili ka. Nakatingin ka sa problema o nakatingin ka sa cross? Hindi ko sinasabing maglagay ka ng mga cross dyan sa bahay nyo at sa mga... No, hindi yun. In your mind, you put the cross. Yes. In your heart, you put the cross. Before you sleep, you worship the cross and say, thank you, Jesus. The cross settled everything. So, yung gusto na lahat ng sinabi ko ngayon ay mangyari. Exchange. Ipapalit mo lahat ng hindi maganda. Babalik tayo sa cross. Sino po yun? Amen. Tumayo.